Hi mga tropa, for today's video pala mga tropa, dinala ko yung roaster ko, yung tatay ng mga Rhode Island Red ko dito na 5 months old. Sa 11 months old na mga tropa yung roaster ko. Dinala ko dito para makita nyo kung gaano kalaki yung diferensya ng 11 months old sa 5 months old ko ng mga Rhode Island. Bali, dalawa pala yung roaster ko dito mga tropa, pero isa lang yung dinala ko dito para makita natin kung gaano kalaki yung diferensya ng 5 months old sa 11 months old na Rhode Island Red mga tropa. Kita nyo naman mga tropa kung gaano kalaki yung katawan ng roaster natin kumpara sa mga inalagaan ko na 5 months old dito mga tropa. Mamaya tatabihan siya sa mga anak na yung mga tropa, yung tatay ng Rhode Island Red natin. Hindi ko lang alam mga tropa kung ilan yung timbang ng rooster natin kasi sa ngayon wala pa akong timbangan, hindi ko pa alam. Pero tinatansya ang mga tropa na sa 4 na kilo siguro yung bigat ito, 4 to 5 kilo. Ganun kalaki yung rooster na talaga natin mga tropa. Grabe pala talaga mga tropa yung laki ng rooster natin sa 5 months old, wala sa kalahati. O syempre 11 months na kasi yung rooster natin kaya ganun na siguro. Tsaka yung pinapakain ko sa kanila ng mga tropa, Integra 3 mga tropa, kasi para sa akin yan yung mas magandang ipakain sa mga heritage chicken. Ewan ko lang sa ibang mga breeder na nag-aalaga rin ng mga heritage, hindi ko lang sure kung ano yung pinapakain nila, pero para sa akin yung best talaga, Integra. Yan yung mas magandang ipakain sa ating mga alaga mga tropa, kasi mabigat yung katawan nila mga tropa. Kahit konti lang kainin nila, solid yung bigat nila mga tropa. Bawing-bawi naman yung Integra 3. Medyo may kamahalan lang siya mga tropa kasi yung one stop ng Integra 3 1760, samantala yung IC3 nasa 1530 lang mga tropa. Mahigit 200 yung diferensya, pero makikita mo naman sa quality ng manok, sa katawan niya, kumpara mo naman siya sa sa ganda ng kalidad ng manok pag yan yung ipapakain mga tropa. Pero depende pa rin yan sa inyo mga tropa, kasi meron namang nag-aalaga ng heritage na hinahaluan nila yung pagkain ng asola tsaka madri agua para makalis sila sa expenses. Pero sa ngayon ako hindi pa ako naghahalo ng asola. May asola na ako dito mga tropa sa kapalpan ko, pero konti pa lang, hindi pa siya ganun kadami. Binigay sa akin ng isang tropa natin nag-aalaga din ng heritage. Salamat pala sa tropa natin na nagbigay ng asola. Medyo dumadami na yung asola natin. Supposed to be mga tropa, yung asola 2 beses na ako binigyan, kasi yung una ko asola nung umulan nung nakaraan, hindi ko natakpan yung bubong, wala siyang taklob kumbaga, umapaw yung tubig, lahat na asola ko doon nabuhos sa ilalim na, hindi ko naman napuntahan, sobrang lakas na ng ulan. Pero nagpapasalamat ako at binigyan ulit ako ng isang garapon na asola. Ngayon medyo dumadami ng mga tropa. Trying error lang talaga yung pag-aalaga ko ng asola mga tropa, pero sa awa ng Diyos medyo okay naman. Nilagyan na ng konting bubong sa itaas para hindi naman na umapaw pag umulan, o kahit malagdagan ng mga dumi-dumi mga tropa. Papakita ko sa inyo ng mga tropa sa sunod na mga vlog yung ating asola. Tapos naghuhukay pa ako doon ng isa, lalagyan natin ng trapal pond. Papakita ko sa inyo mga bukas mga tropa, para magkaya nyo rin kung gusto nyo kayain, para may idea rin kayo mga tropa. Masarap kasi ihalo sa pinsan mga tropa yung asola. Nakalis tayo sa expenses ng feeds na gastos natin. Sa lahat ng mga tropa, hanggang dito na lang yung video natin. Kita-kits sa next vlog mga tropa. Thanks.